Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sa araw na ito, ang share ko po sa inyo ay sa Aklat ng Mateo chapter 4. Sa kabanatang ito, makikita po natin ang mahalagang yugto sa buhay ng Panginoong Hesus matapos siyang mabautismuhan. Bali po ito ay pinagmakatan kong tagumpay laban sa tukso. Tagumpay laban sa tukso, nangangahulugan na matagumpay sa pagharap sa paglaban sa mga tukso na maaaring badlang sa ating espiritual na paglalakbay at moral na prinsipyo. Ito hindi lamang simpleng pagtatangi sa mga tukso, kundi pagpili ng tamang landas sa harap ng hamon sa ating pagsubok. Sa konteksto ng Mateo Kabanata 4, ang Panginoon Hesus ay nagtagumpay laban sa mga tukso sa pamamagitan ng kanyang matibay ng pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang kanyang mga tugon sa tatlong tukso na ibinato sa kanya ni Satanas na nagpapakita sa kanyang dinederasyon na sundin ang kalooban ng Diyos sa kabila ng pag-akit ng material na kasaganahan, kapangyarihan at kaluluwatian. Ang tagumpay laban sa tukso, isang patuloy na pagsisikap na manatiling tapat sa ating paniniwala at prinsipyo. Ito ay nagpapakita sa ating lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok sa ating mga buhay, sa ating pagpapalaga sa espiritual na kalusugan kaysa sa pansamantalang aliw at kasiyahan. Bali po mga kapatid, may 3 points po ko ibibigay sa inyo. Ang una po, ang pagtukso sa Panginoong Hesus. Makita po natin ito sa verse 1 and 4. Pagkatapos ito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng diablo at doon nag-ayuno si Jesus ng 40 araw, 40 gabi, kaya siya nagutom. At dumating ang manunukso, sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus, sinabi sa kasulatan, hindi lamang sa pagkain na mabuhay ng tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Dinala ang Panginoong Hesus ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. Sa loob ng 40 araw, 40 gabi, hindi siya kumain ng anuman, kaya siya nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sumagot ulit si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ay dinala sa ilang pagkatapos ng kanyang bautismo upang maging handa sa kanyang misyon. Ang 40 araw at gabi ng pag-aayon ay nagpapakita ng kanyang paghahanda sa espiritual na aspeto o paghahanda ng kanyang misyon. Ang pagsagot ng Panginoong Hesus mula sa kasulatan, pinakita niya ang tunay na kahalagahan ng salita ng Diyos, hindi lamang sa pisikal na pangangailangan. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng katatagan ni Jesus sa harap ng tukso ng kanyang debosyon sa salita ng Diyos. Ang 3 tukso na ginawa ni Satanas sa Panginoong Hesus ay nagpapakita nakikita sa talatang 3-4 ang tukso ni Satanas na gawing tinapay ang bato. Sa talata, ito sinubok ni Satanas na sa pisikal na pangangailangan ni Jesus sa paggawa ng tinapay mula sa bato na simbolo ng pagtugon sa material na pangangailangan at kasiyahan. Ang aral po dito, ipinakita ni Jesus na ang espiritual ng pagkain mula sa salita ng Diyos ay higit mahalaga kaysa pisikal na kasiyahan. Dapat tayong manalig sa ating Diyos upang matugunan ang ating pangangailangan. At sa talatang 5-7 po, ang tukso ni Satanas na nagpatulog mula sa tuktok ng templo. Tinutukso ni Satanas si Jesus na subukin at proteksyonan ng Diyos na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa maling pamaraan. Ang pagtalon mula sa tuktok ng templo na maaaring makita bilang isang gawa ng pagmamalaki o pagsubok sa ating Diyos. Ang aral po dito, hindi po dapat natin subukin ang ating Diyos. Ang tunay na may pananampalataya, hindi nangangailangan ng pagsubok ng kanyang kapangyarihan. Dapat tayong magtiwala sa kanyang plano at proteksyon ng hindi hinahanap ang pagkilala o kapangyarihan para sa pansariling pakinabangan lang po. Makita rin din po natin sa talata 8-10, ang tukso ni Satanas na sa Panginoong Hesus na magkaroon po ng lahat ng kaharian sa mundo. Inalok ni Satanas ang Panginoong Hesus ang lahat ng kaharian ng mundo ay ipagpapalit sa pagsamba sa Kanya. Ito ay simbolo ng pagnanasa na makamundong yaman, kapangyarihan at kulatan. Ang aral po dito, ang tanging Diyos lamang dapat
ang ating sambahin, ang ating paglingkuran, ang tunay na kayamanan kaysa nasa pagiging tapat at pagiging makadiyos po natin, hindi sa mga bagay na makamtan po sa mga mundong ito. Dapat sa Diyos lang po tayo talaga magtiwala sa bawat tukso na ipinakita ni Jesus sa kanyang katatagan at pananampalataya sa kanyang tugon, inigsilbing gabay sa atin kung paano po harapin sa ating mga tukso sa ating buhay na nangapangunahin na sandigan at salita ng Diyos lamang ang ating dapat gamitin at dapat tayo sa kanya lang po tayo may pananampalataya. Kaya po mga kapatid, kung tayo po itinutukso ng ating may mga panunokso po sa ating buhay, tanging sa Diyos lang po tayo lumapit at wala na pong iba dahil kung sa Diyos po tayo nananalig, hindi po mananaig ang mga nanukso po sa atin. Ano po? Ang pangalawa po, pagtagumpayan ang tukso. Makikita po natin ito sa verse 2. Siya nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya siya nagutom. Pagtagumpayan ang tukso sa pamamagitan ng pag-aayuno, ito ay mahalaga dahil nagpapalakas sa ating pananampalataya. Ito po ay nagiging isang paraan upang mas malapit ang tao sa Diyos na palakasin ang kanilang pananampalataya. Ang pag-aayuno ay isang mahalagang bahagi sa ating buhay espiritual na nagbibigay ng pagkakataon upang mas malapit tayo sa Diyos, palakasin ang pananampalataya natin at matibay na may disiplina sa ating sarili. Makikita din po natin sa verse 6, hindi lamang sa tinapay na mabubuhay tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat na material na bagay na tulad ng pagkain upang mabuhay ang mga tao. Kailangan din po ng tao ng espiritual na pagkain mula sa Diyos na ipinakita natin na mahalagang pag-asa at pagtitiwala sa salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng buong makabuluhan sa ating buhay. Sa madaling salita, ang tunay na buhay at kasiyahay matatagpuan sa pagiging malapit sa ating Diyos, pagsunod sa kanyang salita, dahil ang salita ng Diyos ay siyang gabay upang malaman natin ang tama at mapagtagumpayan natin ang panunukso ni Satanas sa ating mga buhay at ang lahat ng isinagot ni Jesus kay Satanas ay sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga po natin na ang kasulatan ng Diyos upang malaman po natin na ipaglaban po natin na ang lahat ng nanunukso sa atin, kung hawak po natin ang salita ng Diyos, ay hindi po tayo matutukso at lumakad po tayo na mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang pangatlo naman po, pagtawag upang maging alagad. Makikita po natin sa verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." At noon, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Sa pagtawag ni Jesus sa kanila, isang personal na imbitasyon at maging bahagi ng kanyang misyon at sumunod kayo sa akin, nagpakita ng kahalagaan at pagsunod ng pakikipaglakbay sa Panginoong Jesus. Ang gagawin po kung kayong mangingisda ng mga tao ay isang simbolo, nagpapahiwatig ng buong gawain na nagbibigay ni Jesus na sa halip na manghuli ng isda, sila yung maging isang tagapagturo ng Ebanghelista at tagapagsalita ng mga naliligawan ng kaluluwa. Sila yung sinugo ng Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Mababasa po natin sa talatang agad silang sumunod, mabilis na pagsunod ni Pedro at ni Andres na iniwan nila ang kanilang lambat. Ito ay nagpapakita ng kanilang buong pagtitiwala at pagtugon sa ating Panginoon Jesus, na ipinakita nito ang kahalagaan ng agarang pagsunod sa ating Panginoong sa ating Panginoon Jesucristo. Sa talatang ito na nagtuturo po ng kahalagaan ng pagsunod sa pagtawag sa atin ng Diyos, maging handa po tayo na baguhin po ang ating mga buhay para mas mataas na layunin at tayo po ay magtiwala sa Kanya dahil ang Diyos po ay may magandang plano po sa ating mga buhay. Ito rin nagbibigay ng inspirasyon sa mga Kristiyano maging matapang at tapat sa kanilang pananampalataya. Kaya po, mahalaga bilang tayo po ay tinawag ng Panginoong Hesus, sumunod po tayo ng buong puso, may pananampalataya po tayong magpaninlag sa ating mga kaaway. Ilagay po natin mga inilagay po sa ating kaisipan, bagkos tayo po sumunod. Kasi marami po nilagay sa ating kaisipan na hindi ko kaya, mahiyain ako, wala akong lakas ng loob, takot ako, hindi ko kayang magbago, hanggang ganito lamang ang buhay ko.
Yan ang laging binubulong sa atin ng kaaway, sa ating kaisipan na hindi natin kayang gawin ang kalooban na pinagawa sa ating Panginoon, yung mga mission na pinagawa sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. Huwag po tayong makinig at magpatukso at magpanilang sa mga kaaway. Ang gawin po natin, manalangin po tayo sa ating kahinaan, magbasa po tayo ng salita ng Diyos at ipagkatiwala po natin sa Kanyang lahat at tiyak na tayo po ay Kanyang tutugunin ang aking pong application, paglabas sa tukso, pagsunod pagtawag sa Diyos, pag-aayuno at pananalangin, pagpapalaganap ng mabuting balita at pagtitiwala sa ating Diyos. Maraming salamat po. God bless you all po.